Samantalang ngayong buwan ng kababaihan, itong buwan ng Marso, nagpupugi kami sa lahat po ng mga lady weathercaster namin. At yan ang isa si April Enerio. At alamin natin ang pinakahuling pagtaya ng ating panahon mula sa kanya. Live mula sa Pag-asa DOST, April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Kirby. Sa ating balita, tuloy pa rin po ang pag-iral ng amihan sa Luzon. Kaya ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at mga probinsya ng Aurora at Quezon ay makaranas ng mahihinang pag-ulan. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay makaranas naman ng partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Sa magiging lagay naman ng panahon sa Visayas at Mindanao ngayong Biyernes, ayon kay Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, ang Bicol Region at Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may light to moderate rain showers or thunderstorms. Habang ang natitirang bahagi naman ng Visayas ay makakaranas ng mahihinang pag-ulan. Dito sa Metro sa Mindanao ay makakaranas po yan na maulap din kalangitan na may mahihina hanggang katamtamang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Ang mga pag-ulan na ito ay dulot ng wind convergence o pagsasalubong ng easterlies at northeasterlies. Ang mga detalye po ay ayon sa radar na Pag-asa sa mga oras na ito. Sa magiging lagay naman ng panahon over the weekend, ayon kay Alzar, magiging mainit ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Yan po ay dahil sa paghina ng amihan at ang pagpasok ng easterlies na siyang magiging dominant weather system sa bansa. Magkakaroon din anya ng improvement dyan sa may Eastern Visayas at Mindanao, at kaya pwede mag-enjoy sa labas at gumala ngayong weekend. Kaugnay naman ang patuloy na umiiral na amihan, nakataas pa rin po ang gale sa Eastern Seaboards ng Luzon at Eastern Seaboards ng Visayas. Abiso pa rin ang Pag-asa sa ating mga kababayang mangingisda na mag-ingat sa maalon hanggang napakaalon na kondisyon ng karagatan ngayong Biyernes. Usaping astronomiya naman mga kababayan, kagabi simula na saksihan ang pagdaan ng Comet Pan-STARRS sa Northern Hemisphere. At kung hindi mo ito nakita last night, ito ang gawin mo mamaya. Tumingin ka sa kanluran sa gawing direksyon ng palubog na araw at kung walang kaulapang nakaharang, makikita nyo ang pagdaan na naturang kometa. Ayon sa mga reports, ito ay magiging isang bright comet at pwedeng makita kahit wala kang telescope. Ayon sa National Aeronautics Administration na NASA, pinangalanan nito mula sa isang telescope sa Hawaii na nakatuklas sa naturang kometa. Pero kung hindi nyo ito nakita ngayon, huwag mag-alala dahil by March 10, malapit na ito sa araw kung kailan ito magkakaroon ng long classic comet tail. So abangan natin yan. Para sa ngayon, ipagpapatuloy natin ang paglilibot sa Pilipinas bilang paghahanda para sa nalalapit na bakasyon. At ang ating destinasyon ngayong araw sa Cebu. Kilala rin bilang Queen City of the South bukod sa Magellan's Cross, dito makikita ang Colon Street. Anong meron dyan? Well, ang Colon Street po ay tulad ng ibang mga kalye sa Pilipinas, except ito ang sinasabing pinakalumang kalyeng naitatag sa ating kasaysayan. Ito ay mula pa sa mga plano ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 at pinangalanan after Christopher Columbus. Para sa karagdagang impormasyon, ang Spanish translation kasi ng pangalan ni Christopher Columbus ay Cristobal Colon. So balik tayo sa Colon Street, Sa dulo nito matatagpuan ang isang obelisk na tanda nito bilang pinakamatatang kalye sa Pilipinas. Sa lagay naman ng panahon dyan sa may Cebu, chinek natin ang kanilang pinakamalapit na istasyon at yan ay sa Mactan, Cebu. Sa Pag-asa, ang forecast temperature dito ngayong araw ay 25 to 31 degrees Celsius. Ayon pa kay Alzar, ang nabanggit na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan. So pagdating ng bakasyon, tiyak na magiging history-filled ang inyong trip dahil marami pa kayong pwedeng puntahan tulad ng Yap San Diego Ancestral House, Santo Niño Basilica at marami pang iba. Kaya punta na sa Cebu dahil it's more fun in the Philippines, lalo na pag maganda ang panahon. Kaya patuloy ang aming pagmomonitor dito mismo sa Pag-asa, hatid sa inyo ng Panahon TV Express. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOS. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio.